jack. Hindi, ito pala yung yung nalagyan ng audio jack. Tapos labas nyo dito. Tapos itong kaya para masaksak siya dito. Saksak siya dyan. Tapos diretso na sa cellphone nyo. Isang magandang buhay sa lahat mga katiits natin dyan. Ngayon meron tayong didemo kasi meron humingi sa atin ng diagram si Sir MJ Hurricane. Sir MJ, ito po yung diagram na hinihingi nyo tungkol dito sa locator natin na via frequency generated. Ito po yung handle nya. Importante dito yung handle lang naman. Kaya ito yung mga parts ng locator natin. Ito na po yung buong parts ng locator natin na ginagamitan ng frequency generated. Ayan, ito yung jack mula sa cellphone. Ito yung hindi nyo pa nakikita. Dito dumadaan yung cellphone natin, mga ka-TH, no? Tapos battery. Ayan. So ganito mangyayari dyan. Mula dito positive negative sa battery. Clamp lang ginamit ko kasi ako lang bumuo nito. Nilagay ko sa loob ito yung amplifier natin. Tapos positive negative, yan, battery. Kaya sabi ko sa inyo, battery drive siya kasi meron tayong nilagay na amplifier. Tapos mula sa cellphone, ito yung sa cellphone, saksak natin to dito. Transceiver po siya, receive at saka transmit. So mula dito mula dito transmitter, ito receiver. Tapos saksak natin. Pag saksak nito sa cellphone, gali ganito, palagay lang natin na cellphone ito diretso. Yan, ganito. Ito lang, palagay lang natin to. Isa. Ganyan. So saksak natin dito. Ayan. Tapos play natin doon play natin dito yung on natin yung frequency generator up. Tsaka ito yung antenna dito, ito yung amplifier. Yung amplifier natin, yung antenna dito natin kukonekto. Tapos tsaka dito. Kaya magiging antenna ito siya. Yan. Diba? Battery operated battery po siya. Battery operated. Itong ayan. Mula dito sa cellphone, dadaan niya dito sa amplifier. Yung amplifier naman, siya yung bibigay ng signal. Kaya pipick up tong antenna natin papunta dito sa rad natin. Kaya itong rad magiging malaking antenna, yung sinasabi ko sa inyo dati. Yeah. yung simple lang na method. Mula dito sa cellphone, yan, simpleng method lang yan. Mula dito, sample lang to, mula dito diretso na dito, pero naka-play yung nakaset niya ilang hertz yung nasa cellphone na nakaset sa
hertz generator nyo. So ayan, balik tayo sa diagram. Ito yung diagram. Ganito yung diagram. Ito yung handle. Kahit sa Japanese one pwede rin to. Kahit sa Elrad pwede. Mas maganda sa Elrad kasi positive negative na kaagad. Pwede mo magamit yung positive, pero sa locator pwede rin naman. Kasi importante sa antenna, isa lang naman linya, yung sa gitna lang naman. Pero yung antenna meron talaga yung ground sa ano. Pero yung antenna is yung sa gitna lang importante. Ito Sir MJ. Hindi naman ako marunong mag-drawing. Palagay natin na ito yung handle ng locator. Ayan. Pangit drawing. Pasensya na kayo. Tapos dito yung body. Di ba? Body. Palagay natin ito yung body ng locator nyo. Tapos yan. Yung sinabi ko sa dati, ito butasan ito dito, butasan dyan. Tapos dito nyo nilagay yung inductor dito sa gitna. Palagay natin na ito yung inductor, or ganito yung itsura ng inductor nyo. Dalawa yung dulo nyan dito, dulo yan dito, tsaka yung ilang dulo ng inductor. Sample na lang tayo ulit. Saan ba yan? Yan, ito maliit. Ito yung inductor, dalawang dulo nito. Ano, dalawang dulo. Itong isa, ito to siya. Dalawa yung dulo niya, yung isa dito nyo ilagay, yung isa dito. Kasi yung connector niya dito yung audio jack nyo. Audio jack, yan. Jack yan. Makukuha nyo yan sa mga cellphone. Tapos positive lang connect nyo para malagay yung audio jack dito. Yan, connect yung positive dyan. Connect nyo dito sa dulo ng inductor. Tapos itong dulo ng isang dulo, butasan nyo to dito. Tapos ilabas maglabas kanyang wire dito. Tapos dito nyo yung solda. Kung kaya nyong gawin yung kaya nang ginawa natin sa Japanese one, binubo dito, pwede rin dito ibubod para mas marami yung stored na sa wire nya, frequency. Ayan, ganito lang yun. Sir MG, ito induction coil. Tapos dito yung ito audio jack. Hindi, ito pala yung yung nalagyan ng audio jack. Tapos labas nyo dito. Tapos itong kaya para masaksak siya dito, saksak siya dyan. Tapos diretso na sa cellphone nyo. Yung mga iba kong yung mga hertz na binigay ko para sa mga ma-pick up na anong klase ma-pick up, nandun yun sa isang video ko. May video ko nun, pwede nyong hanapin yun sa una kong video. Kaya kung gusto nyo na mas malakas, yung stable talaga yung pick up nya, hindi maputol-putol, ito yung ginawa ko, amplifier. Gumawa ko ng amplifier.
masabi natin na amplifier, pero ginawa ko is transceiver pala. Tapos nilagay ko lang dito yung sa battery. Tapos dito saksak ko dito. Tapos ito yung antenna niya. Ito na yung sinasaksak ko sa locator. Yung sa akin ito transceiver at transmit at the same time re-receive siya. Yan. Pinakasimple ito para sa inyo dyan sa sa magagamit nyo sa site nyo, kasi hindi naman yung transceiver mahirap gawin. Pero kung meron kayong mga kakilala na mga technician, mga electronics, paggawa kayo ng transceiver or transmitter lang, pwede na yon. Transmit lang, hindi yung maiiba yung frequency, pwede niyang i-transmit. Di bali ilalagay nyo lang yung cellphone doon, saksak nyo doon, transmit niya. Tapos yung antenna niya dito nyo saksak, gawa kayo ng wire na lagyan ng antenna dito. Kung sa Elrad naman, ganito yung sa Elrad mga katids, kasi sa Elrad kadalasan sa atin mas madali yung Elrad gawin. Yan yung iba nga ginagawa nila tubo lang, tsaka sabi nila hangir. Elrad ganito, yan kayo na sample mas maganda ito para hindi kayo mahirapan. Labas nyo dito, mula dito, tapos dito yung lagyan nyo ng stopper dito, lagyan nyo dito ng stopper rin dito siya sa sayad. Tapos dito lagyan nyo rin stopper. Yung dito butas lang yan nandyan, itong gitna may butas lang yan. Tapos naman washer dito sa, tapos ito lagyan nyo siya dito na nakausli, connection siya dito sa labas. Yan. Tapos same rin dito, nakausli rin siya, same siya dito, washer stopper, tapos nakausli. Yan. Sa Elrad to mas maganda to, kasi itong jack mga katiits, dalawa linya nito, kita nyo to, ito positive, ito negative. So hanapin nyo basta itong dulo positive to. Pag ganito nangyari, pwede nyo putulin dito, tapos saksak nyo ito sa cellphone, yung kabila ito putulin nyo. Tapos yun sa mga electronics na bumili kayo ng ganito, clamp nyo lang siya sa dulo. Yan clamp nyo lang, positive, negative. Yan, pag clamp nyo yan, i-operate na yung on nyo yung frequency up. Dito yung negative, dito yung positive. Tapos subukan nyo. Mas madali sa Elrad. O dapat praktisin nyo mabuti yung Elrad, kasi minsan yung Elrad praktisin nyo na sa inyo na personal kung ano yung posisyon niya pag nasa area kayo na kung saan yung target. Kasi yung iba, yung posisyon ng Elrad ganito, ganyan. Yung iba naman ganyan, X. Kaya dapat praktisin nyo muna bago nyo isabak sa field
kasi di nyo alam ano yung galaw ng gamit nyo. Baka pag may X na kagad ganyan, akala nyo ano na yun na yung area. Yung iba ganito yung center, naka-center kayo sa object na nasa ano na kayo, under nyo yung object, iba ganito. So dapat kayo discover nyo yan kung ano yung posisyon ng hilrad nyo, kung ganito gagamitin nyo, anong posisyon ng hilrad nyo pag gamitan nyo ng frequency generated na apps. Kasi baka kala nyo area na to, kaya pada please pa ya. Testing nyo. Sir MG Hurricane, ito po yung yung diagram ng locator. Siguro malinaw na to. Ito yung induction coil, yung isang dulo dito sa butasan nyo lang dito, tapos ilabas nyo, tapos isang dulo dito sa audio jack, tapos dito saksak na yan siya. Yung ibang information po, Sir MG, nasa ibang video ko po, yung mga una kong video kung paano ko nilagay yon, ano yung mga frequency na kailangan para sa ibang mga target. Yung target dilaw, or yung target natin is yung mga gems. Andun po yung andun yung mga info na ibang info, para hindi po tayo ulit-ulit, Sir MJ, para mayroon na matingnan yung ibang video ko, makita nyo doon. Umpisa kayo doon sa unang gawa ko na speaker na yung gamit, papunta dito, at saka yung ibang gawa ko na nilagyan ko na ng induction coil, para meron kayong, para tuloy yung idea nyo po is di kayo maguluhan. Tsaka yung itong kung meron kayong kakilala na electronics, pagawa kayo ng transmitter, or okay na yan, transmitter. Kung kaya nilang gawin transmitter at the same time receiver siya, tsaka ang importante is yung antenna, kasi doon nagkukunik yung locator natin, yung audio jack, yung jack natin mula sa cellphone, bali siya mag-generate, tapos yung transmitter natin bali i-stabilize niya yung ilalabas na hertz sa cellphone natin, i-stabilize niya para hindi siya mag-break, hindi siya mag-iiba. Tapos yung antenna sa transceiver, doon i-connect natin yung locator natin. Yung importante lang doon yung antenna, kasi yun yung hahawakan natin, yun yung magiging locator natin. Yung antenna, doon yung locator natin, kaya yun yung importante. May transceiver, importante sa transceiver antenna lang, kasi doon connect natin yung locator. Baka meron kayong transceiver, wala namang antenna. So yan po, Sir MJ, maraming salamat sa panonood ng video natin. Sa ibang nanonood dyan, try natin tong yung Japanese one natin bukas, i-check natin yon, kasi sinubukan ko kanina, lakas ng ng attack niya. Iba sa attack nito. Subukan ko bukas ulit, kasi medyo napagod na ako, iba yung pulso ko ngayon. So salamat sa iyo, Sir MJ. Sa hindi po naka-subscribe ng channel natin, paki-subscribe na lang po, tsaka i-hit na po yung notification bell para lagi kayong updated sa video natin, tsaka like nyo po. Keep safe everyone.